So yun po mga Kadaver Gods, mga kakwela, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. So ngayon, ito. Tatandaan niyo po ba yung in-upload natin nung nakaraan na isang vlogger ng fake bulaga na nag-iiyak? Ay, hindi pala nag-iiyak. Ngayon pala siya umiyak. No, umiyak na ho siya ngayon. At ito may mga bagong lumabas na mga dati niya pa palang pinost na panira laban sa TVJ. No, itong vlogger ng generic na Itbulaga. Naku po. Ay, naku po. Nung isang gabi nga lang po at kagabi nga lang po, isang gabi tuloy. Matapos natin ilabas ang video natin ay kaagad po na nagdumepensa itong vlogger ng Itbulaga, ng fake bulaga po, no? At kagaran po siya nag-post. Grabe talaga. Grabe sa kasinungalingan itong taong to, no? So hindi daw po siya yun. Sabi ko na nga ba, tatanggi niya yun eh. Hindi po daw siya yun. Hindi daw siya yun. Oo. Ano lang daw yun? Naninira sa kanya. Bakit? Sikat ka ba para siraan ka? Kaya lang naman namin reactionan yung video mo or yung post mo kasi nga below the belt na yung ginagawa mo kay Mayor Vico Sotto na hindi mo naman dapat idama yun. No, mga Kadaver Gods, hindi nyo dapat dinadama yun dahil una-una kung usapang pagpunta ng G sa Gedli sa Pasig, ilang beses na nga panoorin nyo dyan sa upload ko. Ilang beses niya na akong ginawa or ilang beses niya nang ilang beses niya nang nagpupunta ang G sa Gedli dun. So paano niya nasabi na ganun at bastos at garapal si Vico Sotto? So dito may mga babasahin tayo na maaaring mangyari dito sa vlogger ng Itbulaga. No? Maaaring mangyari kasi kung natatandaan nyo, si Tito Sotto ay dati pong may kinasuhan yan. No, dating may kinasuhan po yan na vlogger na dahil sa paninirang pure. So dito sa vlogger na to, pwedeng ganito ang mangyari sa kanya. Yan kasi eh. Oh, yun. So bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. At please follow my Facebook page sa J Guevara 18. Nandiyan po sa description ang link at yung mga kasamahan ko na rin sila Utol Chris Ulo, Jake Magnus, Boy Sardinas, Tita Messi at DJ 2021. Marami dyan. Nandiyan na sa description ng kanilang link. Pakisubscribe at pakisuportahan po. So ito po at simulan na natin. So yung mga Kadaver Gods, no, makikita nyo dyan sa screen. Ito po yung alibay. Yung alibay ni Libaybay. Nagkaroon ka na naman tuloy ng panibagong pangalan. So ito po yung alibay ng vlogger ng fake bulaga. Ito nga po itinanggi niya. So ito sabi ko na nga ba tatanggi ito eh. Oo, kasi pinost niya agad eh. Binuran niya agad eh. So ito sabi niya kagabi itong upload. Kagabi niyang post to. I'm ready na hanapin yan ang mga issue na ibinabato sa akin. Di umano ay may nag-leak. Ano tong leak? Leak na screenshot na sinisiraan ko daw si Mayor Vico Sotto gumawa ng mga ganyan post dahil sa personal na interest. Wala akong kinalaman sa kumakalat na yan. Huh? O ngayon wala kang tawag dito, wala kang kinalaman samantalang ginawa mo to, no? So sa mga hindi nakapanood, panoorin nyo na lang po dyan yung si Vico Sotto and Vico Sotto na tinawag na bastos at garapal. Nandiyan po, naka-upload po dyan. Panoorin nyo para masundan nyo to, para magets nyo tong
nire-reactionan natin ngayon. So, ito yung post niya kagabi. Nag-post ulit siya. Kinaumagahan pala to, kinaumagahan. Sabi niya, mabuting tagapamahala ng Pasig at butihing Mayor Vico Soto. Akala ko ba bastos? Ba't gayon parang bumaliktad ka ata? Yan hindi po totoo ang kumakalat na post. Kayo po dapat na irespeto sa gwapo ninyo. Never ko kayo ibabash. Ano yung post mo? Besh, ano yung post mo? Nangyari doon, nasan na yon? Ito po kaagaran yung binura. Ito po yung may kita nyo dyan. Ito yung mga dati niyang post Ito, tama ka Yorme. Isko Moreno ang pahatid uhaw ay Pepsi. Baka naman Pepsi. O yan kita nyo dyan si screen Yan yung mga dati niyang mga ginagawa. Hindi namin siya pinapansin kasi sabi namin parang may pagka hindi pala may pagkatulonggis. Tulonggis talaga. So dito, may kita nyo, yan. At ito po yung tawag dito. Yan. Ito po yung maaaring mangyari diyan sa vlogger ng Itbulaga na yan, diehard fan ni Paulo Contis. Nakulang na lang higupin si Paulo Contis. Ngayon naman ang gustong higupin si Vico Soto. Linis agad naglinis agad ng tawag dito ng pangalan, lupit. Sabi ko na nga ano na to pag-post na alaman na below siguro sinabihan ng kapwa vlogger niya. Burahin mo yun, makakasuhan ka. Siguro sinabihan yun. Kaya nung bandang huli, na-realize niya na mali nga, binura niya. Tapos todo ngayon? Todo paawa effect na kesyo kesyo hindi niya daw ginagawa yun. Syempre binura mo na, tarantado ka pala sorry words. Sorry sa words, sorry. So ito yung video niya kagabi na nag-iiyak siya. Ayan, lagyan natin ng sad song lagyan natin ng sad song para maganda. Lagyan natin ng sad song. Asan na yung mga sad song na para maganda yung natin, yung reaction natin. Yan. Ito yung video panoorin nyo. Nawala yung music natin. Nawawala yung music natin ba't ka nag-iiyak ngayon? Ito po yung umiiyak na walang luha. Dito sa post niya, punta tayo dun sa post niya. Sabi niya kasi dito, ito. Ang sabi niya, ang caption niya rito, wait lang, hanapin natin. Ito. Ang caption niya, bakit ganun? Ginawa ko na ang lahat, parang di worth it. Ang tahanang pinakamasaya ng buhay ko. Ay, nako. So, ito yung maaaring mangyari sa kanya, mga kadawarkads. Basahin natin, may kita nyo dyan sa screen. Ito po, medyo bago-bago lang to, July 15, 2023. Ito. Tito Soto, wagi sa cyber libel na versus vlogger. Pwedeng mangyari sa kanya to. So, basahin natin, Basahin natin ang asan na yun? Where are you? Nawala na tuloy ako. Ito. Yan. Hinatulan ng isang hukuman ng Pasay City ang vlogger na dinimanda ni dating Senator, Senate President Tito Soto III ng cyber
libel dahil sa nilabas na artikulo kung saan tinawag siyang bilang Malacanang lapdog. Grabe, no? Grabe talaga yung pang ano sa tawag dito sa mga yung mga against to TBJ. Grabe sila ano sa mga TBJ, no? So tuloy natin. Ayon sa desisyon ng Pasay City Regional Trial Court Branch 111 na may petsang Abril 17, ngunit inilabas sa media nitong Hulyo lamang hinatulan ang vlogger na si Edward Angelo Kokoy Davao ng hanggang 4 na taon at 5 buwan na pagkabilanggo dahil sa paglabag sa cybercrime Prevention Act of 2012. Wala namang itinakda na anumang danyos ang korte. Based sa record ng korte, dinipensahan ni Davao ang kanyang sarili sa pagsabing hindi siyang vlogger at ang trabaho niya ay mag-set up lamang. No. Mag-set up lamang ng website para sa kanyang mga kliyente kabilang umano sa mga ginawa niya ang Silent No More website kung saan lumabas ang artikulo laban kay Tito Soto. Subalit pinanindigan ng hukuman ng prosecution na nagpakita ng mga ebidensya base sa isinigawang investigasyon sa naturang website. So yan po, no? Ito yung maaaring mangyari, no? Ito yung maaaring mangyari diyan kay sa ano ng vlogger ng generic na Itbulaga. Sige, babasahin na rin natin dito yung mga sinabi niya noon ang patungkol. Alam nyo, ito yung si Beshpil na yan. Parang no, may duda ako. Ito duda pa lang naman to May duda ako na isa siya sa mga website katulad nito baka nga isa siya rito kasi talagang ang hilig niya sa ganitong pamamaraan Parang isa siya sa gumagawa ng ganito Yung mga against to TBJ, yung mga TBJ tumanggap pala ng mga kriminal. Di ba? May kita niyo sa screen. Pwedeng si Beshpil yan. Kasi kung ibabase niyo yung post niya, no, at yung mga lagi niyang patama. Bukod sa magaling din siya mag-edit ng picture, no? Bukod sa magaling siya mag-edit ng picture, wala naman tayong talent yan sa edit ng picture. Siya nga magaling diyan Maaaring siya din gumawa nito. No, maaaring siya din gumawa niyang mga artikulo na yan, yung online trades na yan, no? Ito, basahin natin yan Ilang buwan na lumipas mula nang lumipat ang TBJ sa Stasyon TV5. Tila nakakapagtanga talaga na tinanggap pa rin ng network ang mga matatandang host na ito. Diba? Yung matatandang host, narinig natin yan sa post niya kay Vico Soto. Kung saan sinabihan niya ang TBJ na gurang. Diba? Wow. Matatanda, lalo na may mga kaliwat ka ng pangbabatiko sa kanila. O baka naman, din ang may-ari nito ay si Manny B. Pangilinan kaya tinayaan niyang maging parte ng TV5 ang mga kriminal na ito. Speaking of criminal, meron po dun sa post ni Beshpil na nagsasabi na mga gahaman, diba? Pwede rin na ganon. Kung nagawa ngang traidor rin, ito kasi palaging, dito nyo na talagang iisa lang ang nagsulat nito. Palaging sinasabi noon pa ng vlogger na Itbulaga na tinraidor ng TBJ ang Itbulaga or ang Halusos. Yun po yung palaging pinagtatanggol ng vlogger nila na yan. Ito pakinggan nyo. Kung nagawa niyang traidorin at talikuran ng TBJ ang Tape INC, hindi ba't mas lalong kayang-kaya din nilang gawin ito sa TV5 or gawin ng TBJ sa kanila? O ngayon ito, pagbabasihan natin, ito yung
Ito yung post ni Bespil. Itong Bespil inayupak na to, no? Tapos ito pa pala, bago tayo mapunta doon, no? Ito pa pala. Ang inaano ko sa isip ko kasi, isipin nyo, kapag may lumalabas na mga artikulo against sa TBJ, kaagad siyang nagpo-post ng pasasalamat sa TBJ. So may kita nyo dyan sa screen, ito. Maraming salamat po, TBJ, dahil isa kayo sa naging daan para umabot ng 44 years. Anong umabot ng 100? Parte. Sila talaga yun, hindi sila parte. O gagto. No, umabot ng 44 years ang tahanang pinakamasaya kung saan ang mga legit Dabarkads at naging kapuso ay naging bahagi ng programang ito. Isa kayo sa mga dahilan ng lahat ng tagumpay na mayroon ngayon ang longest running noontime show na inyong naging parte ng buhay, Itbulaga 1979. Tignan nyo ipagkumparahin nyo yung binasa natin kanina. No, pagkumparahin niyo yung binasa natin kanina at binasa natin ngayon, halos parehas na parehas. At sa mga bagong host naman, nawa po ay basahin niyo sila upang Nawa po ay basbasan niyo sila upang may pagpatuloy ang inyong magandang hangarin at nasimulan. TBJ, salamat. Diba? Nagugas kamay agad ng loko. So ito pagbabasihan natin ulit. Pagdidikitin natin yung dalawang sinabi, no? Yung sinabi ni Bespil, pagdidikitin natin yung dalawang sinabi niya na yan. So ito yung una. Ito yung post niya kay Biko Soto, pakinggan niyo maigi Biko Soto, ang bastos niyo naman. Bakit po nyo ayaw papuntahin ng G sa Gedli sa Pasig City? Ano po meron? Porket ba anak kayo ni Big Soto, ganyan na lang kayo kabiter? No. Mayor lang kayo, dyan tandaan nyo yan, hindi nyo pagmamayari ang Pasig City. Grabe, napakasugapa nyo. Sugapa tandaan nyo napakasugapa nyo. Naman, anak nga talaga kayo ng isa sa mga TBJ dahil lang sama ng ugali nyo. Biko Soto. TBJ dahilan sama na ugal. Tahanang pinakamasaya ang palagi namin pinapanood at hindi ang TBJ na mga gurang nyo. Okay, basahin naman natin ito sa kabila. Ito tila may nakakapagtaka talaga na tinanggap pa rin ng TV network ang mga matatandang host. Tapos itong sa dulo ng video, sa dulo ng caption na to, kung nagawa ang traidorin, at talikuran ng TBJ at ang tape INC, hindi ba't mas lalong kayang-kaya ding itong gawin ng TBJ sa kanila? Diba? Halos parehas na parehas, mga Kadabarkads. So, ibig sabihin, etong mga nagpapakalat ng mga against to TBJ, katulad nitong isa na to, yung makikita nyo dyan, yung parang may clown, no? Halos iisa lang Halos isang page na. Siguro maraming page to si Bespil at ito yung pinapakalat niya. No, mga Kadabarkads. Ito basahin natin yung isa Matapos ang pagkatalo ng TBJ sa tangkang pang-angkin, ito, niya rin to, kasabihan niya rin to, tangkang pag-angkin. I-check niyo yung Facebook page na. Hindi kasi tayo naka-computer kaya hindi mabilisan yung pag-ano natin No? Kaya hindi ko masyadong maipaliwanag sa inyo na maayos. Pero kung malinaw po ang pagkakaintindi nyo, halos parehas na parehas po yung sinasabi ni Bespil, yung mga post ni Bespil sa mga artikulo na kumakalat against to TBJ. Ito, basahin natin to. Matapos ang pagkatalo ng TBJ sa tangkang pang-aangkin sa trademark at copyright ownership ng noontime show na Itbulaga ay panibagong clone move na naman ng trio. Ngayon na naman ay handa rin daw umano ang kampo ng TBJ maghain ng kaso laban sa tape INC dahil sa pangahak nito sa YouTube account ng Itbulaga. O yan nung mga nakaraan may pinost din niya si Bespil. Ang gagong kasi to, kapag nagpo-post, binubura niya rin pag alam niyang dehado siya. I-check nyo I-check nyo mabuti yung mga sinangunan niya pang post.
No, halos kaparehas na kaparehas ng mga post nitong mga trolls na against to TBJ. O tingnan niyo yung ginawa dito. Ginawang ano pa? Ginawang clown ang TBJ, 'di ba? O dito may kita nyo Tape INC handang magpakita ng resibo mula YouTube. Natatandaan nyo, may post si Best Pil na nasa kanila daw ang resibo. Halos tugman-tugma, no? So, ibig sabihin talaga, etong si Best Pil, talagang marami tong account. No? Marami siyang account na ginagawa para ipanira sa TBJ. So ngayon, lahat naman na tayo, nag-chat na po tayo sa Pasig City. Sa Pasig City Transpo, sa Pasig City, nag-chat na po tayo doon at nasin na tayo, hindi pa lang tayo nire-replyan. At yung iba pang mga cadaver cards, no? Bali, inanuhan na rin sila. Ng tawag dito ng nag-send na rin po sila doon sa Pasig. Ito pa, ito mahilig to si Beshpil. Ito yung huling-huling niya, Ewan ko lang kung ilalabas niya pa to Sabi niya, Best President, ang mga lihim nila ating ibubunyag. Yung mga lihim daw ibubunyag. Kung kaninong lihim to. Baka ito yung sinasabi niya noon na lihim, tapos ipinost niya yung kay Vico Soto, kaso nalaman niya makakasuhan siya, kaya niya binura. No, grabe tong mga vlogger ng ng generic Nate Bulagano. Ano na sila yung sa sobrang hindi mo kasi masasabihan sila na number 1 fan sila kasi nga isipin nyo mabuti kung number 1 fan ka hindi mo nga alam na nakapunta na pala ang G sa Gedli sa Pasig. Diba? Isipin nyo mabuti yon. Kung number 1 fan ka dapat alam mo na nakailang beses nang pumunta ang G sa Gedli sa Pasig City. Ba't hindi mo alam? O kaya baka alam mo naman, talagang gusto mo lang siraan si Mayor Vico Soto kaya mo ginagawa yan. Di pwedeng mangyaring ganon. Kaya ito mga Kadabar Cards, yung mga post na nailahad natin sa video natin, i-ano nyo po yan, ikalat nyo po. No? At i-ano nyo kay Mayor Vico Soto, isend nyo po lahat yan. Kasi pagkakalam ko, itong si Mayor, etong mga Soto, noon pa yan sinisiraan. No? Sa totoosin nga, may video tayo dito na nung dati pa na video na si Bossing Vic Soto daw ay may anak sa iba, no, sa ibang babae. So, sabi ni Bossing Vic Soto doon na tigilan niyo yung ganyan kasi kakasuhan namin kayo. No, kaya tong si Besh na to na puro paninira sa TBJ, maaaring makasuhan na rin to, no? At maaaring nilalakad na rin ngayon ng tauhan ng Pasig o tauhan ni Mayor Vico Soto para masampahan to ng kaso. Ayun, baka nga isa pa nga si Tito Soto or isa pa nga si Mayor, kasi tutusin damay dito si dinamay dito si Bossing Vic Soto. 'Di ba? Dinamay siya, nandun siya sa post na yun para maliwanag, basahin natin. Baka mamaya magkamali tayo, mahirap na No? Ito. Ayan Porket ba anak kayo ni Vic Soto? Ganyan na lang ang kabiter nyo. Bakit? Anong nagawa ni Anong porket anak kayo ni Vic Soto? No? So dito, dinamay niya talaga rito apat na tao. Mayor Vico Soto at ang TBJ. Nakalagay Vic Soto, no? So ibig sabihin, talagang may galit talaga siya at ayun na nga, masasabi natin lahat ng mga nababasa natin diyan, kahit nga yun kahit nga yung post sa Pepsi Paloma Wait lang. May naalala ako hanapin ko lang hanapin natin yung sa Pepsi Paloma. Parehas na parehas ng post niya. Ay naku po. Kinilabutan ako bigla. No, kinilabutan ako bigla guys dito sa Pepsi Paloma na to. Hanapin ko lang hanapin lang natin
Ito, to. Oh, yan. 'Di ba? Mahilig siya mag-post ng mga Pepsi, 'di ba? Ito, dalawa tong ano na to eh. Dalawa tong article na to na nahanap ko yung about kay Pepsi Paloma. So ito na mga Kadaver Cats, nahanap ko na. Ito, maganda to. Ipapakita ko muna ulit sa inyo ang post ni Besh PH. So ito po yung post ni Besh PH ha. O yan. Nakita nyo dyan si screen, no? O tama ka, Yorme. Ang pamahid uhaw ay Pepsi. Baka naman Pepsi. Ha ha ha. Ito pa isa. Marami dito. Don't worry, Besh. Marami yan dito. Marami ang pinaulan, no? Maraming pinaulan yan dito na ano, ng mga pa-Pepsi niya. So maaaring yung nagkakalat ng mga issue about TBJ to Pepsi Paloma issue ay maaaring siya. So ayan po O may kita nyo, mga besh. Ayan kitang-kita picture niya. Nandiyan yan sa page niya. I-screenshot nyo na, baka burahin niya kapag napanood niya to. Ayan mga besh, talagang ngayon mainit ang panahon natin. Maiwasan ng pagkauhaw, kaya naman naisipan kong bumili kita mo yung nang niya mug. Paano niya maitatanggi na yung post niya kay Vico Soto ay hindi sa kanya? Ito, tugman-tugma yung ang niya doon naging nag. Ulitin nyo, yung nag niya, yung ang niya naging nag. Dito naman yung nang niya naging mug. 'di ba? Siya talaga yung nag-post na yun eh. Maiwasan ng pagkauhaw, kaya naman naisipan kong bumili ng Pepsi at napakasarap pala, totoo nga sagot sa mainit na panahon at tanggal uhaw. Salamat Pepsi sa sponsor, ito ang aking paborito at pamahid ng uhaw. Ngayon, punta tayo dito sa nagpo-post ng Pepsi Paloma issue, no? Ito. Ano ko na napapagdugtong-dugtong ko na eh. Sa isang interview, ito, dinamay niya rito, pati si Ma'am Lala. Mainit talaga sa mga Soto to eh. Mainit sa mga Soto to. Yari ka kapag nagdesisyon nun, kapag nagdesisyon ng mga Soto, yari ka. Sa isang interview kay MTRCB chairman, ba't chairman? Chairwoman. Kita nyo, mali-mali Kung matatandaan nyo yung mga post ni Besh, mali-mali din. Kitang-kita imbis na chairwoman, nang nilaga chairman. MTRCB chairman Lala Soto ay nasabi niyang makakatulong ang paghingi ng sorry ni na Vice Ganda Ayon Perez tungkol sa nilabag na violation, ngunit dagdag ni Lala Soto, yes, I will help, but syempre may kanya-kanyang pag-iisip ang mga board. Totoo naman yun. Ito yung tanong niya, pero humingi rin ba ng tawad ang TBJ, lalong-lalo na si Tito Soto, nung tinakot nila si Pepsi Paloma at inatras ang kaso dahilan ng pagpapakamatay nito? Ibig sabihin, siya nga talaga to, mga Kadaver Cats. Si Bespi lang nagpapakalat nito. Isang tao lang pala. Ngayon ko lang napagtanto. Na yung MTRCB, mali na agad chairwoman dapat yung, bakit chairman ang nakalagay? 'Di ba? So ibig sabihin, yung mga nagpapakalat ng issue about Pepsi Paloma ay si Bespil pala. Hoy guys, i-share nyo to para malaman to ng ibang mga Kadaver Cats natin. I-share nyo to para malaman nila, hindi pa pwedeng palagpasin to. Ito talagang dapat tinutuluyan yan si Bes para matapos na tong para matapos na tong yung mga kumakalat na issue mapatungkol dito. Tugman-tugma lahat Tugman-tugma yung mga post ni Besh, tapos yung mga post ng mga siraulong mga troll army na to, na laban sa TBJ, Kaya ako sa inyo, i-screenshot nyo to lahat, i-post nyo,
Tapos ipadala nyo sa mga kay Ma'am Lala Soto, kay Bigo Soto, lahat ng mga page ng mga Soto kasi talagang kay Tito Joey na rin, ano nyo na rin. Isin nyo kasi damay na rin naman siya dito. Para mabigyan nila ng aksyon at mabigyan nila ng sapat na parusa itong vlogger ng fake bulaga na to. Hindi na hubiro to, hindi na nakakatawa, personal na talaga. Personal na yung ginagawa niyang atake laban sa TBJ. Gumagawa siya ng mga iba't ibang account para kumalat tong issue na to. Inililigaw niya tayo, hindi niya alam, siya rin nagpapahuli sa sarili niya. O, tignan niya, 12K followers. O, tignan niya, parehas na parehas talaga yung mga posts, oh. O, parehas na parehas ang mga posts kay Best Pil. Lahat ng mga may kita nyo dyan na mapatungkol kay Pepsi Paloma or ano pang mga issue mapatungkol sa TBJ, lalong-lalo na sa mga Soto, sa Soto family, no, ay kagagawan po ng iisang vlogger ng Itbulaga. No, so yun na, wala na. No? So kayo mga kadabarkads, ano may ibibigin yung opinion? Sana pakishare nitong video na to para malaman ng iba pa nating mga kadabarkads, mga legit kadabarkads. No? Hindi pa pwedeng hindi kasi mali na tong ginagawa nila. No? Pwede tayo magreklamo mapatungkol sa ginawa ng Tape INC laban sa TBJ dahil totoo naman. Pero sila, wala silang karapatan. Kasi nga, una, hindi naman totoo yung Pepsi Paloma case na yan. Isa yan urban legend na ipinakalat laban sa TBJ. No? So yun mga kadabarkads, hanggang dito na lang yung video natin at anong masasabi nyo. I-comment nyo lang po dyan sa baba ang inyong nais i-komento. Welcome po yan. At syempre, don't forget to like and share sa aking video. At pakipollow na rin po ang Facebook page para yung mga iba pang mga vlogger na nag-iingay sa Facebook ay ating masupalpal. So ingat po kayo palagi at God bless and peace. Bye-bye.